So, meron dong mga panawagan ng mga Pilipino. It was actually, it is a public clamor until now na mag-shift tayo sa federalismo at sa parlamentaryo. Ayaw na niya ng federalismo. Samantalang isinusulog niya noong kampanya niya ang federalismo. Noong naging presidente siya, he did nothing, 'di ba? For federalism. Ako naman, ang inyong bang lingkod, hindi naman po ako naniniwala na ang federalismo ay akma sa atin dito sa Pilipinas. Dahil po sa political immaturity, tapos yung hilig ng mga Pilipinong sumamba sa mga politiko rather than tignan ang kanilang, rather than maging performance-based ang pagpili ng kandidato na iboboto. Kaya nauuso sa atin ang mga political dynasty at saka yung warlord, yung political warlordism. So, swerte ng mga naka-incumbent pagka ganyan. Di ba? So, hindi po ako naniniwala at ayoko tayo mag-federalismo. Pero nasubukan na natin at ng maraming bansa ang parlamentaryo. Napakadaling sistema ng pagpapalit ng, leader. Hindi kailangan ng kampanya. Di ba? Ang iboboto mo, kada um, distrito, sila yung pipili ng magiging representante nila, na magiging members of the parliament or MPs. Diba? So ngayon, yung mananalong partido ng mga MPs, sa kanila manggagaling ang Prime Minister. So hindi tayo boboto. Ang Prime Minister, sila yung magkakasama dyan sa parlamento para gumawa ng mga batas. At ang Prime Minister din po ang totoong chief executive. So fusion of power, executive department at saka ang legislative. Tama lang 'yun. Kayo nakautos. Tingnan niyo 'yung nangyari sa Let me give you a very good example. Ito pong K-12 na ating ipinaglalaban talaga na huwag alisin bagkus ipatupad ng tama, 'di ba? Napakaganda po ng layunin, napakaganda ng disenyo. Bakit ho pumalpak? Bakit ho naging marami hong mga magulang ang nadismaya? Ang trato nila, dagdag gastusin lang yung 2 taon. Nakikita nila yung perwisyo rather than benepisyo in the long run, 'di ba? Dahil po palpak ang nagpapatupad. Sino ba ang nagpatupad? Nung matatapos ang termino ni Pinoy, pinirmahan niya yung K-12, 'di ba? Tapos pinatupad niya. Sabi nga nitong isa sa mga author sa Kongreso, si Cayetano, sabi niya, ang problema, ang ganda ng usapan nung ginagawa yung batas. Nung ipinatupad na, hindi pinatupad ni Pinoy ng tama. Pag upo ni Duterte, dismayado rin siya. Same din ang sinasabi niya. Hindi rin pinatupad ng tama ayon sa disenyo ang K-12. 'Di ba? Kaya kailangan kung sino ang gumawa ng batas, kayo ang magpatupad. Ano ang magiging papel ng anong magiging papel ng presidente? Kung tayo ay magiging mixed parliamentary presidential, gaya ng ginawa ni Marcos noong 1972 ba, 73, nung ginawa niya 'yon, 'di ba? So ang presidente ay titular lang, kumbaga symbolic, parang si Xi Jinping. Xi Jinping cannot decide. Okay? Pero kailangan ng very charismatic president para sa international image ng bansa. Ngayon, ang mamumroblemang magtrabaho talaga ng pulido, ito hong parliamentary, yung parliament. Kasi sila ang magpapatupad rin. So yung mga cabinet secretaries, hindi na po kinakailangan palit-palit ng palagi. Hindi kailangan. Kailangan ang isi-select nila magagaling. Pagkatapos no, nagpalit ng prime minister, mananatili yung mga cabinet officials. Sila yung magsisiguro na talagang matatapos yung trabaho na kanilang isinabatas, 'di ba? Yung proyekto mababantayang maigi. Ganun po kaganda at kabilis ang parliamentary system. Hindi katulad natin. Ang haba ng proseso. Congress, Senate, kanya-kanya pa yan ng public hearing. As if walang tiwala sa hearing ng bawat isa. Tapos, kailangan pa pareho ang version, BICAM. 'Di ba? Pag nag-BICAM, dadalhin sa presidente. Kapag hindi nila kasundo ang presidente, veto. Ibabalik doon sa originator ng panukalang batas. Ano yung sinabi ng presidente? Kailangan tugmain nila. Balik na naman uli. 'Di ba?
Ang haba ng proseso. Whereas kung doon sa sa parlamento, sisikapin po ng parliament members ng MPs na manatili ang kanilang partido sa kapangyarihan. And therefore, siselect po sila ng the best of the best among them, which is palagi dyan yung kanilang party leader. O kung hindi man po magaling yung party leader nila pagdating sa execution, paggawa lang ng batas, then pwede siyang palitan anytime. Pwedeng puwersahin, o pwede naman kusang magbitiw. 'Di ba? Ganun lang kadali po sa kanila. Kasi importante sa member of the parliaments, manatili ang kanilang partido. Kaya gagawin nila ang lahat ng maganda sa mga lugar nila, sa mga nasasakupan nila, para pagdating ng eleksyon, yun pa rin pong partido ng politikong ito, ng kongresistang ito na magiging ang pangalan MP, Member of the Parliament, sila pa rin ang iboboto ng taong bayan. So hindi ho ba maganda? Isn't it sounds good? 'Di ba? If not, it must be sounds great. Tama? Yun ang inaayawan ni Duterte. Bakit ayaw niya na ngayon? Ba't ayaw niya na ngayon? Nung panahon ng kampanyahan niya, gustong-gusto niya, 'di ba, Lenny Tuliao o Papa Mel TV? Gustong-gusto niya. Pero bakit ngayon ayaw niya na? Ibig sabihin, gusto niya lang kapag pakinabang. Tama? Kasi kung totoong parang sabihin natin pilantropo ka para ka sa bayan, kahit hindi na ikaw ang makikinabang, hindi na ikaw ang beneficiary, dapat po matutuwa ka pa rin. 'Di ba? Susuportahan mo pa rin 'yon. Nabigo ang iyong panahon na hindi ito matuloy, na pinaniwalaan mo't kinampanya sa taong bayan na karapat dapat na maging bahagi ng ating bansa, ng sistema natin. Dapat sa susunod na administrasyon, ganun pa rin ang tone mo. Tama? Rito, binabanata niya na agad. Ito sabi niya. Pati kay Romualdez. Teka. Ito. Ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Hindi ba siya bumabanat? So tama ang tanong natin dito. Sinungaling si Digong? Absolutely yes. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa... Tignan nyo, ipinahamak pa yung mga military, ha? Nagkaroon siya ng insinuation na alam ng mga militar na sangkot si PBBM sa illegal drugs. Kawawang mga militar. Bakit niya ginagawa yun? Ba't niya yung sinasabi? Naiisip niya ho kasi na yung mga militar, nakabaon sa kanya. Nakabaon sa utang na loob. Dahil nilakihan niya yung sahod nila ng mga pulis, ng AFP, di ba? At sunod-sunuran sa kanya. Yun. Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Na loyalista, how do you feel? Mga DDS, sumagot kayo. Di ba? Hindi ba siya nagsisinungaling nung sabihin niyo to? Nagtaka pa, ha? Nagtaka pa siya dyan. Aliwa-liwanag eh. Minura pa niya. Ang tanong, napatunayan ba nila yan? Kung ano-ano na nga nilabas nila eh. Wala pa rin. Reaksyon ng bayan, tingnan nyo. Bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Ito, another admission ito.
No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. Ano ba ibig sabihin ng kinikitoy? Pati ako nakikiganon. Ano ba ibig sabihin nun? In my understanding kasi, ginigipit. Tama ho ba? No, kaya napipilitan. Diba? You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag. Diba? Ano ba operation ang ginawa ni Marcos sa mga Pilipino? Ito, sinabi niya ito, January 28, 2024. Kasabay ng oras lang ang diferensya kasi sinabayan nila yung kick-off rally ng bagong Pilipinas. Oh. 'Di ba? Na kung saan present dito si Amy Marcos pero absent sa kick-off rally ng bagong Pilipinas. Kasali sa gawain ng hindi naman bahagi na ng gobyerno pero sa bahagi ng gobyerno absent. Husay, di ba? Na wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, wag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gago, binura pa tayo. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Ito, inciting a rebellion to itong ginagawa niya. Inciting a rebellion tong maswerte na nga lang actually may kaso tong ganito. Napakabait nga ni PBBM, di siya kinasuhan dito Kasi nag-uudyok na siya. Ngayon, yung pag-uudyok po, may kaso na, hindi katulad dati na nung panahon nila Trillanes, 'di ba? Wala. Yung una niyang ginawa, wala. Walang ganun dati. Magano ka diyan, mag-mutiny ka diyan, bahala ka sa buhay mo, hulihin ka lang. Pero nung sumunod, meron na. Ayun, nakulong sila. 'Di ba? So rito, napakabait pa ng presidente. Walang kaso to. Ang DOJ, alaga naman niya si Boyeng Rimulya hindi rin siya kinasuhan. 'Di ba? Pinabayaan lang. Kinonsider na lang nila ito na freedom of exercise ng kanyang freedom of expression. 'Di ba? Eto ngayon, eto to. Mga DDS, eto ha. I'm sure kinikilala nyo si Maharlika bilang the most reliable vlogger. 'Di ba? Gawin na ninyo. Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. Putangin na nyo, PDEA Leaks. Ngayon, tingin ko naman napakita natin sa inyo na sinungaling nga po talaga si Tatay Digong. Di ba? Sinusugarcoat lang natin imbis na sabihin nating nagsisinungaling, tinatawag lang kasi nating paiba-iba. 'Di ba? Kasi kahit papaano nandun pa yung pagrespeto ng mga Pilipino sa kanya, kahit siya mismo wala nang respeto sa mga Pilipino. Tama? Ang nirespeto na lang niya yung kanilang interes na manatili. Yun lang. 'Di ba? Sabi ko nga nung umalis to, sabi ko nakakalungkot. Alis sa Tatay Digong. Dapat tawag dito, kunin ni PBBM na maging advisor, putik na nagkamali pala ako, hindi pala dapat. Kasi nung July 16, pinuntahan siya. Anong in-advise? Yung kanyang mga agreement na itinatanggi niya, nakasunduan niya sa China because wala namang black and white, pero sinisigil tayo ng China, gusto niya kilalanin ni PBBM. Ano sabi niya doon? 'Di ba? Kahihiyan niya ng bansa. 'Di ba? Sige nga, Fred. Anong kasinungalingan doon si pinakita ko?
Hindi naman ako yung nagsabi na wala siyang ginawa na wala akong ginawa, ganun. It was Duterte. Ano yung sino ba yung nagsalita doon sa video? It was Duterte again. So maliwanag lang talaga, di ba? Tsaka hindi po ako bobo. Section 1 po ako nung kinder. Tang-ina Rosmar lang no. Oh, di ba? Hindi, pero matalino naman si Rosmar. Alright? So maliwanag na ano. Alam niyo, kailangan kasi minsan hindi rin masama yung maging harsh tayo eh. Di ba? Hindi rin masama yun eh. Kung doon sila matatauhan eh. Isipin mo kapag batang maliit, nagsabi ng hindi totoo, diba? Sinasampal. That's bad. Don't say that. Di ba? Don't lie. Pak. Talo sa bibig. Pagka matanda, paiba-iba sinasabi niyan. Hayaan nyo na lang. Kasi ganun talaga siya. Paiba-iba. Sus Mariosep. Diba? Okay? Iwan muna natin yan.